Nako, breaking news, 12 sa 18 Maris, umatras na. Nako, ito pag-uusapan natin ngayon. Talaga itong balita na to, bakit natin pinagdidiinan ito? Bakit natin laging tinatalakay ito? Kaya teka muna, ang issue ngayon, kaya umiikot lahat ngayon ng mga problema sa Pilipinas, nagsimula sa maletang ito. Bagaman nagtatrabaho lahat ng congressman, nagtatrabaho mga senador, pero dapat tinatrabaho nila at tinutuklas nila kung sino ang salarin ng mali-malitang perang ito. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, hindi matatapos ang korupsyon sa bansang Pilipinas kahit si Sara pa maupo kung walang sinasampulan ngayon na mastermind na mahuli. Dapat pang international news talaga mahuli dapat itong mga to. No? Talagang lahat na lang itong si Pinky, talagang pedidiinan ko to. Bakit? Kasi lahat ng issue ngayon lumalabas na kung ano sari-saring pantakip sa issue na tungkol sa maleta. Tamo, lahat ng usapan dun sa health. 'Di ba? Sa health, di umano ng ganyan ni Junior, 'di ba? Tayo hindi na diyan. Wala na yan. Dito na tayo nakapokus sa maleta. Ito naman talaga original na topic natin eh. Ito naman talaga original na dapat pag-usapan ng taong bayan, fokusin eh. Ito, tignan nyo ito, galit sila sa fake news. Pero ito, 12 sa 18 Marine personnel umatras sa pagpirma ng dokumento. Ayan ayaw tumigil sa kasinungalingan nitong si Matibag at ang mga bayarang vloggers sabi ni Levy Baligod yan. Ito, fake news sa kanya yan. Wala bang karapatan si Levy Baligod o kaya mga DDS na magsabi ng fake news sila? Lagi na lang ba may karapatan sila lang? Di ba? Ito, in 18 Maris, sinisira ng kredibilidad, ipeke daw. Ito, hindi nila action to. Tao lang din naman sasaktan to Si Sara, pinamumugar ng kasari-saring fake news. Pinagbabato ng napakaraming fake news. Wala. Ito, sa team ni Sara, hindi siya nagkakaso. Baka sabihin kasi, ba't ayaw magkaso ni Sara? Alam mo ba't hindi nagkakaso si Sara? Alam mo bakit? Kasi si Sara, alam, kung ano man ang katotoo, sa mga Duterte nila, wag na kay Sara. Sa mga Duterte, hayagan sila. Di ba? Kay Tatay Digong, babaero ko, aanuhin ko to. Di ba? Yung putotoy niya, aanuhin ko to. Ano gusto ko gagamitin to? Tapat siya. Sinasabi niya. Di ba? Pag tinanong mo si Tatay Digong, tapat siya, sinasabi niya. Wala siya tinatago. Pag sinabi, Tatay Digong, nasaan ka ngayon? Bakit? Nawawala ka? Di ba nagpapakita siya, may dyaryo siya. Ito ako, buhay na boyo. Hindi nagkukos ng fake news. Kasi pag isang tao na pinapalabas mo, halimbawa sa Tatay Digong, Digong, nasan ka na? Ba't nasan ka na? Buhay ka pa ba? Pag hindi siya sumasagot kung nasan siya, magkikreate na napakaraming sari-saring kwento at doon magmumula, lalabas ang panganganak yung fake news. Tama? Ngayon, pag nanganak na yung fake news, sisisihin mo sila, fake news ka, didimanda ka namin. Ganun ba? Dapat magmula sa atin. Para hindi halimbawa ako, pag ba ako biglang, halimbawa, hindi ako nagpakita, presidente ako, hindi ako nagpakita, may nagkaroon ng chismis haka-haka, hindi mo pa bibigyan yung tao mo, na, ito ako, buhay na buhay ako. Ang mga Duterte, kahit hindi, ito, ibig ko sabihin, sa mga Duterte, pag hindi siya nagkakaroon ng basa-basa, hindi siya nagdidemanda na kahit pagbintangan siya ng fake news kasi alam naman yung totoo, hinahayag din nila ang katotohanan. 'Di ba? At saka alam ng taong bayan na fake news 'yon. 'Di ba? Halimbawa, pag sinabi mo, Tatay Digong, patay na sa dahig. Maniniwala ba taong bayan? Hindi. Hindi maniniwala. Bakit? Kasi nag-a-update lagi ang mga Duterte. Yun ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Kaya dito, ito fake news to. Siya nagsabi niyan. Hindi ako may sabi, ayaw tumigil ng kasinungalingan itong si Matibag at ang mga bayarang vloggers. Siya may sabi niyan, hindi ako. 18 Marines personnel umatras sa pagpirma ng dokumento. Alam nyo ito sabihin ko sa inyo si Senator Marcoleta lang ang natitirang pag-asa. Siya na lang ang natitirang pag-asa ng Pilipinas, bayani, kumbaga, siya na lang ang pinakahuling alas ng bansang Pilipinas. Tandaan nyo yan. Wala na. Lahat na nagsalita na Tingnan nyo painggan nyo to, matandang to, painggan nyo to. So walang betting kay Governor Chavit? Kanyang sasabihin? Well, he's a former governor. Ulitin ko. So walang betting kay Governor Chavit? Kanyang sasabihin? Well, he's a former governor. Yeah, he's a former governor. Wala kang pakialam kahit former governor yon. Kaya, Tamo former governor. Ganyan yung tao na yan. Lahat sisilipin sa'yo. I leave it up to him to justify his presence.
mag-testify siya. Anyway, makita ninyo naman yung credibility or incredibility, whichever the case, ng kanyang sasabihin. Grabe! Gusto ko lang betting kay Governor Hindi pa Chavit. nagsasalita, credibility na agad ang requirement. Antindi mo, sir. Antindi mo. Lahat na lang sa'yo may dahilan, lahat ng tao. Sir, halatang halata na, sir. Grabe ka, sir. Antindi mo. Nagsisisi, taong bayan, ba't ka binoto? Ewan ko na lang, bakit kung buboto nyo pa to, naku, lang niya. Isang ano to, alam nyo ha, dito dahilan kung ba't hindi matuloy-tuloy ang investigasyon. No, tama sinabi ng INC, yung nakaraang rally. O ito ha, paparinig ko sa inyo, nagkatotoo lahat ng sinasabi ng INC sa kanilang rally. Di ba? Meron dyan, binabasos ang INC, yung isa dyan yung aklang matanda. Akala mo napakagaling. Akala mo yung post ng post laban sa INC, kung ano pinagsasabi, ha? Lahat sa kanya, lahat siya tama siya. Lahat nagkakamali, lahat siya lang ang tama. Ha? Yung matandang akla na yon, kilala nyo na kung sino yun. Ya? Lahat sa kanya mali. Siya lang ang tama. Ya? Lahat sa kanya alam niya. Siya lang ang nakakaalam ng lahat ng bagay-bagay. Ipagpaliban mo ng Senate Blue Ribbon Committee na nakatakda sa isang pagpapatuloy ng kanilang flood control hearing sa susunod na linggo. Grabe, Hindi nyo. Pinahihirapan nyo sa bayan ng Pilipino. Ganun-ganun na lang ba yun? Pahinga natin to. Wala pa. Pero sabi niya, ang betting na nangyari, anong ite-testify mo, Gov? Sabi niya, flood control. Okay, Pumayag siya ha. Ano testify mo? Okay ha, si okay yan. we'll accept yung request Sir, niya. siya mismo sa inyo kahapon. Yeah, he was in my office yesterday. Sir, pagkasabi pa siya affidavit. Nakaraan pa tong March ha, isang buwan na nakalipas. May or he may not. Kasi basta tama na sa akin, ang ite-testify niya relevant do sa inimbestigahan ng Blue Ribbon. So, sir, verbal, walang affidavit siya na sinabi sa inyo. Wala. Basta yun lang ang sinigurado ko tungkol sa flood control yung kanyang testimony. Siyempre, Wala pa. pinayagan niya at basta tungkol sa flood control lang, kumasa si Chavit, okay si Chavit. At sinabi ni Senator Marcoleta, okay si Chavit, okay sa kanya. Pagdating na nakaraang araw, pinospon niya yung kay Chavit. Ang dami niyang question na kesyo wala daw affidavit na dala si Chavit, hindi na nagpasa. Paano? Late na siya nagpaano kay Chavit. Pangalawa, yung para sa report, daming dahilan nitong mamang ito. Kayo na humatol. Kayo na humatol. Kung talaga bang siya naniniwala kayo na hindi siya natatakip. Sir, pag may nagsabi sa'yo na nagtatakip ka sa flood control issue, sir, hindi po fake news yun. Yun po ang pakiramdam namin. Yun po ang paniniwala namin, sir, na nagtatakip kayo. Di ba? Hindi po fake news yun kasi paniniwala namin. Halimbawa, pinakain kita ng isang lechon. Sinabi mo hindi masarap ang lechon. Sa akin masarap. Pag ba masarap sa'yo, sa akin hindi masarap, fake news na yon. Yun ang panlasa ko, hindi masarap sa'yo masarap. Di ba? Kuha nyo ako. Sa kanya, paniniwala niya, paniniwala namin, siya, paniniwala niya, hindi siya nagtatakip. Paniniwala namin, nagtatakip ka eh. Fake news ba kami? Hindi, sir. Yun ang nararamdaman namin, sir. Nakikita namin. Pagtestigo ni Chavit Singson sa Senate. Let's go po. Ang dami ng Okay, pakinggan natin si Senator Dante Marcoleta. Balikan natin. Bakit natin babalikan to? Ito yung kung saan yung nagsalita ang INC na talagang tama sila eh. Tama ang ginawa ng INC. Sabi ko nakakahanga mga INC. Bakit? Imagine pag nagsalita ang INC, hindi na mapapakinabangan sa araw na yun. Kundi ngayon, bukas magpakailanman, napapakinabangan ng kanilang mga payo at saway. Yan, di ba nagrally sila? Una pa lang, January, nagrally sila. Anong sabi nila? Na itigil unahin ang taong bayan, unahin ang kapakanan ng bawat Pilipino. Ayaw nila pakinig. Nangyari, nagkagulo. Ayan na. Di ba? Nagrally ulit ang INC noong November. Anong sabi? Rally for transparency and better democracy. Ano nangyari ngayon? Di ba? Wala nang transparency, walang demokrasya. Di ba? Sabihin, tama pala ang INC sa kanilang mga sinasabi. Dati kasi, nagrally ang November 15, ipinosto, wala masyadong di nag-viral. Ang nag-viral, yung mismong rally ng INC, marami. Pero yung sinasabi ng laman ng impormasyon to, hindi nag-viral. Di ba? Kaya ito, muli natin sasariwain kasi napapanahon ulit para sila i-call up. Di ba? Ito, pakinggan natin ha. Call up lang natin ng konti.
Kumbaga, medyo sasagilang, oy, bumalik kayo sa dati yung usapan. Ang usapan dito yung flood control issue. Hindi ko ano-ano issue na health issue, kung ano-ano, hindi yan. At tinuturuan ko rin yung ibang vlogger ng DDS. Itigil nyo na yung health issue ni Junior. Dahil hindi po totoo may sakit siya, wala siyang sakit, tandaan nyo. Wala po yan, wala pong St. Luke's, wala pong stage 4 cancer, hindi po totoo yun. Kalimutan nyo na yon. Yung mga vlogger na nanliligaw, na nakakapagpaligaw sa inyo, wag nyo nang paano yun, intindihin yun. Ang isa pa po na testigo na inaakala ko na pinakatotoo, the most credible witness ever produced by the Blue Ribbon Committee, Orly Gutesa. Siya lamang po ang tumukoy at kumonekta sa pagitan ni Saldico at ang dating speaker, Martin Romualdez. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Natakot silang lahat sapagkat totoo ang sinasabi ni Orly Gutesa. Ano po ang ginawa nila? Ang pinagtuunan po nila ay hindi umano na peking notaryo. Paano po mapepeke ang notaryo? Tayo pong lahat, saksi sa umiiral na mga pangyayari sa pagnonotaryo. Pumunta kayo sa malapit na City Hall, makikita nyo ang nakalinyang mga notary public. Meron po bang nagpapanotaryo sa inyo na bago siya umalis, ay babalikan niya kung sino man yung notaryo at itatanong niya, Sir, Madam, pasensya na po, ngunit gusto ko lang matiyak kung kayo po talaga ang pumirma sa dokumentong ito. Meron po bang gumagawa noon? Yun po ang kanilang ginagamit na dahilan para ilihis. Para sa ganon makaiwas sa tunay na tinutumbok ng kanyang mga testimony. Ganito po ang ginagawa nila para sa ganon ay saggaan ang transparency. Mga kababayan! Eto, binalikan natin to kasi hindi ito nag-viral nakaraan eh. Pero nagulat ako na napakinggan ko ulit. Totoo pala sinasabi ng mga INC, nakakakilabot. Bakit? Ngayon mo lang talagang mananamnam na lahat ng rally na naganap noong November, para din pala ngayon yung salita nila ngayon. Sabi ko nga, bukas magpakilanman yung salita nila, mapapakinabangan mo. Opo. Talaga ngayon sa pool sila dito. Pakinggan nyo ha, sa pool sila ngayon dito sa pinagkagawa nila itong issue na to ngayon sa Pilipinas. Tungkulin po nating manindigan para sa katotohanan. Huwag nating itago ang katotohanan. Huwag tayong maging bulag sa mga maling gawain. At huwag tayong matakot magsalita ng laban sa katiwalian. Biruin mo yan. Loobin na Matagal na palang pinaalala sa atin ng mga INC na huwag matakot sa ginagawa nilang katiwalian. Di ba ngayon dami na natatakot? Baka kasuhan. Nagsasalita ng katiwalian, natatakot siya. Yeah. Pinagpaunan palang sabihin ng INC yan. Yeah. ng Panginoon Diyos, marinig po nila ito. Ito ang ating hamon at panawagan. Ano po yun? Huwag lang kayong maging mahusay sa salita at propaganda. Grabe, nakakakilabot. Maging mahusay din kayo sa pagtupad ng pangako at pagtanggap ng pananagutan. Grabe. Tandaan po natin, ang isang pinunong marunong managot at magpanagot, yan po ang pinunong may dangal. Grabe, sapul ka. Ang pinuno marunong mapagpanagot sa bansang kanyang kinalalagyan. Na yan na may dangal. Di ba? Sapul! Sapul! Kaya, kung may anomalya, huwag pagtakpan. Kung may pagkakamali, huwag itago. Sabihin nga po natin,
Baka para lalo nilang marinig, huwag itago! Mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid at mga kababayan sa ating pinakamamahal na bansa. Kanina po ay binigyang diin na ang isa po sa ating panawagan, ang ukol sa transparency. Ngayon naman po ay bibigyang diin natin sa panawagan po natin sa rallying ito ang tungkol sa accountability. Sapagkat ang isang bansa, kapag puno ng katiwalian, pagkatapos po ay sinasabayan pa ng pagtatakipan at kawalan ng katarungan, ang mawawala po sa bansa ay hindi lang pera. Hindi lang po pera. Hindi lang po pondo ng bansa ang mawawala, kundi ang mahalagang tiwala ng mga mamamayan. Pati tiwala ng mga tao mawawala. At kapag nawala po ang tiwala ng mamamayan, kahit gaano pa po kaganda ang plano ng gobyerno, kahit gaano kagaling Yan ang kanyang mga ekonomista, babagsak pa rin po ang bansa. Yon. Sino ba nagpabagsak yung mga destabilization? Hindi. Sila rin eh. Bakit? Yung tiwala sa kanilang tao, dapat sa kanilang magtiwala, winawala nila sa pamamagitan ng alin? Sa kanilang ginagawa. Halimbawa, simpleng bagay lang, para hindi magkagulo, para hindi mag-cause ng fake news. Nasan si Pangulo? Ganito. Hindi ka sino magpakita. Kung yung iba ayaw maniwala, hindi okay. Doon kakasuhan. Di ba napakasimple? Mag-imbestiga ka, Pinky, ayaw nila. Yung ba, di mo sasawahin si Pinky? Napakadali, sawahin mo. Di ba? Napakasimple. Papayag po ba tayo ang ating bansa'y bumagsak? Papayag po ba tayo? Hinding-hindi po. Kaya, sa pagkakataong ito ay muli nating isinisigaw ang panawagan po para sa accountability. Hindi lang man po sa mga tiwali, kundi maging sa mga namumuno sa ating bansa. Sapagkat ang tunay pong leader, mga kaibigan at mga kababayan, hindi lamang po dapat magaling sa salita, Yan. Sa pool. kundi handang managot. Handang managot sa bawat kilos at desisyong ginagawa niya para sa bayan at maging sa mga nagaganap sa gobyerno sa ilalim ng kanyang pamamahala. Kaya po, ang prinsipyong accountability ay tunay na napakahalaga. Muli nga po nating isigaw yung salitang accountability, mga kababayan. Accountability! Sa salitang accountability, nakapaloob po dito Ito, pinapaalala ko sa inyo Ito, napakabisa ng kanilang salita para magising ulit. At bumango at tayo magsimula ulit sa topic na to kasi naliligaw lahat ng tao eh. ang pagkilala na may karapatan ang taong bayan na maningil ng mabuting serbisyo sa mga lingkod bayan na pinagkatiwalaan nila. Nakapaloob po sa salitang accountability ang pagkilala na karapatan po ng mga mamamayan na magdemand ng paliwanag sa mga nangyayari sa bansa, lalo na po kung may katiwalian. Ang pananagutan
Hindi lang po tungkol sa sasabihin mo, o sige, ako may kasalanan. Hindi humahantong lang doon. Ito po ay ang pagtanggap ng responsibilidad. Pagtanggap ng responsibilidad bago pa man lumala ang problema. O sa konteksto po ng pinag-uusapan ngayon at malaganap na katiwalian, ito po ay ang kakayahang humarap sa katotohanan, tanggapin ang pagkukulang at itama ang pagkakamali. Pagka hindi nila itinama, sila tatamaan. Kaya, mga mahal po naming mga kaibigan at mga kababayan, paumanhin po sa gagamitin nating termino. Kinakalampag po natin ngayon ang nasa pamahalaan. Nangangalampag po tayo. Opo, may pananagutan po ang mga namiminuno sa ating bansa. Accountable sa taong bayan na naglukluk sa inyo sa kapangyarihan. Subalit, alam po ba nyo, mga mahal po naming kababayan, kung ano po ang nakakabahala, nakakangamba. Ano po yun? Nakakabahala po na sa halip na palinawin ang issue, meron pong ilan sa mga nasa kapangyarihan Makinig kayo, ang importante to. pilit na pinapaluktot ang batas. Bakit? Upang makaiwas po sa pananagutan yung mga taong dapat na managot. Grabe, sapul ka dito, Bendalo, Erwin, sapul ka rito, sapul kayo mga namiminuno dyan, na talagang iniiwasan nyo lahat ng mga bagay para lang malihis. Kaya, sa halip po na palitawin ang tama, pinipilit pong ipagtanggol ang mali. Sino ba yan? Di ba? Yan ang sasabi ko sa inyo, sino ba? Sino ba ayaw mag-imbestiga kaya katulad kanina? Na dapat na-imbitahan na si Chavit Singson. Sino nag-postpone? Ang katwiran sa energy daw. Dahil energy, makukonsumo sa kuryente ang Senado. Di ba? Ang tindi ng mamang yun, daming dahilan. Sa panong paraan, sa pamamagitan ng mga paglilihis ng issue para mapagtakpan ang mga sangkot sa katiwalian. Nabanggit kanina ng isa nating tagapagsalita, diversionary tactics. Isipin po ninyo, mga kababayan, mga mahal po naming mga kaibigan, kapag ang taong dapat sanang nangunguna sa pagpapatupad ng batas, siya mismong bumabaluktot nito. Pagkatapos po, ginagamit pa ang kapangyarihan para pagtakpan ang katotohanan, paano pong mananaig ang accountability? Sapul lahat kayo dyan. Sabi kayo ng accountability. Tapos kayo gumagawa, kaya ayaw nyo mag-imbestiga. Sapul kayo. Napakinggan naman po nyo at napanood pa. Di ba? Lawmaker, law enforcer, naging law bender. Hindi po ba yan ang dahilan kung bakit po nasisira at nawawasak ang tiwala ng mga mamamayan? Tapos natataka kayo, ba't ang taas na rating ni Sara? Di ba? Nagtataka sila. Tapos ngayon lahat ng fake news ipakasuhan. Alam mo, kasi ang fake news, normal na may fake news. Pero tamo ngayon, mas malala. Nung nagsabi sila na ididemanda lahat ng fake news, kakasuhan, dumami, tumreplay. Totoo. Ako nakita ko, pag masid ko, tumreplay. Lalo nag-post yung mga, hindi kasi masaba sa mahuli ang mga yan
Ba, may mga technique niyang ginagamit para hindi ma-detect sila eh. Di ba yun? Dumami ang fake news sa mga grupo lalo. Naku, daming fake news. Yung ba, uhuli mo, kakaswa mo lahat yun? Kukulong mo lahat yun? Dami nun. May problema, hindi taong bayan. May problema. Di ba? Yung tiwala sa inyo. Di ba? Paano maibabalik? Simple lang, para maibalik ng napakalaking porsyento, imbestigahan niyo yung flood control issue. Babalik natin ang tiwala ng tao sa inyo. May wala kayo. Kababayan, paano po tayo magsasawalang kibo? Paano tayo hindi kikibo sa issue sa panahong dapat sana nagkakaisa ang sambayanan para mapanagot ang mga dapat managot, lalo na ang mastermind. Yun. Bakit ngayon tila nagkakawatak-watak ang bansa? Ang iba po, nalinlang, kaya naging mas interesado po sa issue ng notaryo. Ang pinag-uusapan dito yung pagnanakaw eh. May nagsabi na yun ang nagnakaw. Ang iniimbestigahan, yung tumitistigo. Yung iba po, nadaya. Kaya ang interes, napunta po sa SALN. Yung iba, ang naging focus po, yung COMELEC campaign donors. Bakit? Inililigaw kasi yung issue. Hindi po ba naisip natin yon? Mga mahal po naming kaibigan at mga kababayan? Hindi kaya namamanipula ng mga pasimuno sa katiwalaang ito ang mga mamamayan? Sa pool, namamanipula. Totoo yan. Hindi kaya namamanipula. Nakakapagtaka na eh. Di ba? Kasi po, pagka nagkawatak-watak tayo, talagang hindi po matutumbok ang utak ng sindikato. Hindi sila mapapanagot sa kanilang napakalaking pagnanakaw na ginawa sa buong istorya ng ating bansa. Grabe. Tandaan po natin, Muli natin pinaalala sa kanila to ha. Pang-call up to sa kanila. Oo. kapag walang pananagutan, wala pong progreso. At kapag walang progreso, ang magdurusa, hindi po ang pamahalaan, kundi ang mga kaawa-awang ordinaryong mamamayan katulad po natin. Okay, maraming salamat. Muli natin binalikan tong pagkakataon to at muli natin pinakinggan para po sa lahat ng mga nakikinig natin, para alam natin kung saan tayo patungo. Itigil na natin yung mga fake news na tayo, kumagat tayo sa fake news. Ito ang totoo, hindi fake news. At talaga lahat ng sinasabi ng INC, believe talaga tayo. Bakit? Talagang malaki ang bag sa atin sa Pilipinas. Salamat sa mga Iglesia ni Cristo dahil laki ng kumbaga lumalakas loob ng bawat Pilipino dahil nandiyan kayo. Kumbaga, nakakapagsalita ang bawat Pilipino sa mga katiwalian dahil po isa kayo sa mga unang humakbang para sa katiwalian at kayo ang unang titignan namin halimbawa para matuklasan namin yung mga hindi namin naririnig sa iba. Na limitado lang marinig namin sa iba, sa inyo talagang hayagan yung sinasabi na ang isang leader niya naman talaga na walang ayaw ng pananagutan, walang dangal. Di ba? Okay, maraming salamat sa mga Iglesia ni Cristo. Hanggang dito lang po. Paalam sa inyong lahat.